Tayo ay magbalik-aral. Ano ang pinakamabuting epekto ng pananakop ng Amerikano? Ano ang ating layunin? Ano ang masasabi mo sa larawan? Layunin at dahilan ng pananakop ng Japan sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay sagana sa likas na yaman gaya ng ginto, tanso, langis at mga produktong agrikultural. Dahil dito, ginusto ng bansang Japan na sakupin ng Pilipinas upang makuha ang mga hilaw na materyales na kailangan nila sa paggawa ng mga produkto at sandata. Nais din nilang gamitin ng Pilipinas bilang estratehikong lugar sa Asia-Pasipiko para palawakin ang kanilang kapangyarihan at kontrol sa rehiyon. Ang pananakop ng Japan ay bahagi ng kanilang ambisyong magkaroon ng bagong kaayusan sa Asia. Mga layunin ng Japan sa pananakop: palawakin ng kapangyarihan. Isulong ang imperialistang layunin ng Japan upang maging pinakamakapangyarihang bansa sa Asia. Pagsasanib ng mga bansa sa silangan. Itaguyod ang Greater East Asia Co-Prosperity Sphere o sama-samang kasaganaan sa lalong malaking silangang Asya na layong pagsamahin ng mga bansang Asyano sa ilalim ng pamumuno ng Japan. Itakwil ang impluwensang kanluranin. Alisin ang impluwensa ng mga Amerikano at Europeo sa mga Asyano at itaguyod ang slogang, ang Asya ay para sa mga Asyano. Makakuha ng hilaw na materyales, gamitin ang mga nasasakop na bansa bilang pinagkukunan ng likas na yaman at merkado para sa kanilang mga produkto. Pagsiglab ng ikalawang digmaang pandaigdig. Noong Setyembre 1, 1939, sinakop ng Germany ang Poland, kaya nagsimula ang ikalawang digmaang pandaigdig o World War II. Nabuo ang dalawang malaking alyansa, Axis powers, Germany, Italy at Japan, at Allied forces, Amerika, Great Britain at France. Layunin ng Axis powers na palawakin pa ang kanilang sakop at kontrolin ng mga mahalagang lugar sa mundo. Noong Hulyo 1941, sinakop ng Japan ang Indochina o Vietnam na ikinabahala ng Amerika dahil maaaring kasunod na ang Pilipinas. Paglala ng alitan ng Japan at Amerika. Dahil sa pananakop ng Japan sa Indochina, pinutol ng Amerika ang ugnayang pangkalakalan sa Japan. Ibig sabihin, hindi na sila pinayagang makabili ng langis, bakal, at makinarya mula sa Amerika. Mga bagay na mahalaga sa pakikidigma. Nagalit ang Japan at binalak ang isang lihim na pag-atake laban sa Amerika. Noong December 7, 1941, binomba ng mga eroplanong pandigma ng Japan ang Pearl Harbor sa Hawaii, ang pinakamalaking base militar ng Amerika sa Pasipiko. Maraming sundalong Amerikano ang nasawi at nasugatan. Kinabukasan, nagdeklara ng digmaan ng Amerika laban sa Japan, simula ng matinding labanan sa Pasifiko. Paglusob ng mga Hapones sa Pilipinas. Pagkatapos ng pagbomba sa Pearl Harbor, agad na lumusob ang Japan sa Pilipinas. Disyembre 8, 1941, binomba ng mga Hapones ang Davao, Tuguegarao, Baguio at Clark Field sa Pampanga. Disyembre 10, 1941, inatake ang Maynila at Nichols Air Base. Disyembre 11, 1941, dumating sa bansa ang mga tropa ng Hapones sa pamumuno ni General Masaharu Homma. Lumapag sila sa Apari, Vigan at Lingayen Gulf sa Pangasinan. Disyembre 24, 1941, pinasok ng mga Hapones ang Maynila. Ang mga Pilipino ay nadamay sa labanan dahil ang Pilipinas ay kolonya ng Amerika noon. Open City at ganap na pananakop ng Maynila. Disyembre 26, 1941. Idineklara ni General Douglas MacArthur ang Maynila bilang Open City. Kahulugan: walang labanan o depensa sa lungsod upang maiwasan ang pagkasira at pagkamatay ng mga sibilyan. Sa kabila nito,
Pinasok pa rin ng mga Hapones ang Maynila at tuluyang sinakop ito noong Enero 2, 1942. Naging sentro ng pamahalaang Hapones ang Maynila at nagsimula ang mahirap na pamumuno sa mga Pilipino. Maraming kababayan ang naghirap, nagutom at pinahirapan sa ilalim ng pamahalaang militar ng Japan. Paano mo maipapakita sa araw-araw na buhay ang pagiging makabayan tulad ng mga Pilipinong lumaban noong panahon ng pananakop ng mga Hapones? Ano ang mga aral na maaari nating matutunan mula sa karanasan ng mga Pilipino noong panahon ng pananakop ng mga Hapones? Performance task. Gumawa ng maikling slogan sa poster tungkol sa layunin ng pananakop ng Hapones. Rubric for poster, 10 points. Nilalaman, 4. Malinaw ang mensahe. Pagkamalikhain, 3. Malinis at kaaya-aya. Pagkaangkop, 3. May kaugnayan sa paksa. Maraming salamat sa pakikinig sa akin. Jeremiah Anderson. Huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe.